Good news mga kababayan kasi finally nagsalita na si VP Sara at siya raw ay sasama na sa mga paparating na rally. Hindi ko alam kung nagkamali lang siya ng banggit or may mga prior protests bago yung 16, 17, and 18 na rally ng INC. Okay? Kasi ang nabanggit niya ay 14. So, 14 na po ngayon sa Pilipinas, tama? Good morning Philippines and Southeast. So baka Friday. So Friday. So meron pong Black Friday actually, no? Ang ilan sa mga Duterte groups na kinakandak na rallies diyan sa EDSA Shrine. So Black Friday rally ganun. Kami nga EDSA Friday group ay every Friday din nagpapabalik-balik diyan, tapos nagbuo ng panibagong event sina Ka Eric at kung sino-sino pa ng mga grupo, shout out po. Mga nakasama rin namin yan sa EDSA nung November. Oh, magwa 1 year na nga, no? Kasi November na rin ngayon. So, meron silang EDSA Black Friday rallies. Sina Ka Eric, hindi ko lang alam kung ba't hindi nagtuloy-tuloy, pero perfect nga po ang araw ngayon, Friday sa Pilipinas, kung sisimulan na nila yung mga sunod-sunod na rally laban sa katiwalian sa Pilipinas. Si VP Sara, although nagsabi siya na sasama siya sa mga rally, may mga kondisyones pa rin syempre. Kumbaga, kung available lang siya, kung meron siyang oras, pupunta siya at sasali. So nagpapanik na ngayon ng kabilang parlor, lalo na yung rally ng INC na 16, 17, and 18 dahil sa tingin natin malaking event yan dahil gaganapin ulit sa Luneta Park, no, sa Quirino Grandstand, and hindi malayong sumama si VP Sara dyan. Hindi naman na to bago mga kababayan, although hindi sumama sa amin si VP Sara noong Nobyembre kasi nga medyo pangit tingnan, di ba? Na yung EDSA Shrine kasi ang reputation niyan ay dyan ginanap yung people power at nakapagsipa na yan ng dalawang presidente. So, kung sumama man sa amin si VP Sara noon, posible yun kung lumaki ng husto yung crowd, kaya lang hindi nga tayo sinamahan ng iba't ibang mga grupo, even the Catholic Church and even INC, hindi ko lang alam kung may mga pumuntang INC sa amin. But kung sasama nga at sasali doon si VP Sara nang hindi pa ganun kalaki yung crowd, ay parang ang dating ini-encourage nga niya ng husto yung mga protest para masipa si Bangag dahil lang at yun nga kinukulayan kasi ng mga loyalista nga at saka ng mga Pinklawan at saka mga kaliwa na gustong-gusto ni VP Sara na siya na ang mamuno ng Pilipinas. Therefore, sinusuportahan niya ang mga rallies na ganito. Ngayon, saan nanggagaling ang kagustuhan ni VP Sara at ang suporta ni VP Sara sa mga paparating na rallies? Firstly, siyempre, no, ito yung pinakamatinding korupsyon na nangyari sa Pilipinas. Trilyong budget natin ang nanakaw at parang wala namang balak ang Marcos administration na parusahan at panagutin, 'di ba? Ang mga utak at mastermind sa mga nangyayaring korupsyon na ito dahil sabi nga ni VP Sara at babanggitin natin sa susunod nating vlog na ipakulong mo na ang sarili mo dahil singiwi naman talaga ang mastermind, mga kababayan. Or maybe yung asawa niya. Kakaloka, di ba? Well, sino pa nga ba aside from Tambi? Right? Yung triumvirate na yan, the powers that be. Hindi kaya nandyan din sa powers that be yung yung protas na maasim? Hindi kaya? What do you think? Di ba? Anyway. Secondly, mga kababayan, ginagaranti naman ng Constitution ng saligang batas natin na kalayaan ng mga tao ang magprotesta, 'di ba, bumatikos, magreklamo, ipahayag ang kanilang pagsalungat kung nakikita nilang hindi akma sa mga Pilipino at sa taong bayan ang ginagawa ng mga iniluklok sa pwesto. After all, hiram lang yan Pinagkatiwala lang ng taong bayan yan. Pwede silang paltan 3 years, after 3 years, after 6 years, or kung kailan man gusto ng taong bayan, basta't nagkakaisa at ginusto ng mga Pilipino na sipain ang inutil dahil nga nakakasira, di ba? Nakakamatay, nakakapahamak, manloloko, ang mga nasa pwesto ay pwede pong gawin ng taong bayan. So, nagpahayag ng suporta si VP Sara sa mga paparating na rallies kasi although hindi bago ito, sumasama naman na kasi si VP Sara sa mga campaign rallies Just like nung nangyari nung Mayo, 'di ba, sinamahan niya yung mga meeting de avance at mga rallies ng mga Duterte, right? Yung mga tumakbo. Pero di iba 'yon. Kampanyahan 'yon.
itong mga protest na paparating ay dahil nga po sa matinding korupsyon at nakawan na nangyayari sa gobyerno. So, mas matindi ito. Hindi ni VP Sara sinamahan ang INC rally noong January. And after nun, ano naging resulta? Nakulong si PRRD. Hindi niya sinamahan yung iba pang mga rallies. Even itong September rally na ang gulo-gulo, di ba? Dahil napakarami nga pong venue at lumaban nga sa kapulisan yung mga nakaitim na mga nagsipag-rally. Pero this time, at sa tingin ko, ang dahilan ni VP Sara ay tama na. Kailangan na itong ihinto. Kailangan nang may paparusahan para huwag pamarisan. Kaya siguro niya sasamahan. At ako na nagsasabi sa inyo mga kababayan. for sure gigil na gigil si Ma'am Shi kay VP Sara. Sa interview niya kanina at panonoorin natin miyang konti, ay talagang parang watusing sinindihan na naman yung si Ma'am Shi, no? At katakot-takot na naman na tira, birada, paninira at pag-atake ang gagawin ng mga trolls at ng mga sumisip-sip ngayon sa Marcos admin sa ating pangalawang pangulo. Gigil na gigil for sure ang babaeng ahas dahil nga this is the first time na nagpahayag si VP Sara ng full support sa mga lalabas na mga Pilipino. Kaya mga kababayan, ano pang iniintay nyo? Baka sa isa sa mga rally sa mga susunod na araw, no? Baka mamaya, 14, Biyernes, malay nyo, lumabas ang ating Vice President. Ay, Diyos ko mga ating. Ito na ngayon sinasabi namin na hindi gagawin ni VP Sara yan. Dahil ang pangit ng tingnan. Kung siya isasama sa rallies, parang gustong-gusto niya na mapalitan na si Ngiwi, di ba? Pero hindi yun ang motibo ng Vice President eh. Gusto niyang suportahan ang mga Pilipino dahil unfair at hindi makatao at makatarungan ang ginagawang abuso ng mga nasa pwesto. Yung mayaman, binubulsa ang pera ng bayan, ang mga Pilipino nagkakandamatay. So marami nang nagbuwis ng buhay. Nagising na ang ating vice. Matagal nang gising yan. Pero this time, mas mabangis, no? At expect na mas magiging maangas pa ang ating Vice President at kapag may sinamahan itong mga rallies sa mga susunod na araw ay talaga namang dadagsain ng mga ito na inaantay natin. Although dati naiintindihan natin, even namin nung nag-EDSA kami noong November last year, naiintindihan namin na hindi lalabas si VP Sara. Baka lumabas lang yan kapag nanumpa na, kapag nag-succeed yung rally. Katulad nung nangyari, di ba? Nung People Power 2 na dumami yung tao sa EDSA, and lumabas na po si Vice President GMA noong mga panahon na yon at nanumpa na nga dyan sa EDSA Shrine. Yun naman yung nilulook forward sana namin. And hopefully, ngayong November, malay natin, a year after ng aming event, ganyan ang mangyari, why not, no? So, manumpat hindi si VP Sara na katulad nung nangyari kay Madam Gloria Macapagal Arroyo. Pero ang importante ay mararamdaman ng taong bayan na kaisa siya. Talaga naman ako nasasabi sa iyo, dadagsain ng tao yan pag lumabas si VP Sara. Balita yan, trending yan mga ating, international news yan. I bet, di ba, si VP Sara sa tingin ko mga kababayan, ang inaantay ng taong bayan na lumabas, sabi ko nga sa inyo, ay ang mga kilalang personalidad sa Philippine politics. Mga kaalyado man yan ni Pangulong Duterte, sina Kong Pulong man yan at sina Baste, lalong-lalo na si VP Sara. Baka mamaya si Kitty, si Ma'am Hanilet lumabas na rin. Why not? Sabi ko nga, huwag sayangin ang momentum. Walang uuwi, walang aalis hanggat hindi bumababa ang adiktador. Yun na yun. Huwag sayangin itong moment. Hindi na dapat magpasko at bagong taon ang mga magnanakaw at ang mga kriminal at ang mga bangag. Tama? So basahin ko muna yung balita bago natin panoorin ang statement ng ating Vice President. Buong suporta ang ibinigay ni VP Sara Duterte sa karapatan ng mga Pilipino na magsalita at magprotesta laban sa korupsyon. Gate niya, it's constitutionally protected rights of every Filipino. Dagdag pa niya, kung may oras daw siya, sasama siya mismo sa rally. Mga kababayan, ako nagsasabi sa inyo, may oras ang ating pangalawang Pangulo. Kung Biyernes na ngayon sa Pilipinas, let's say Biyernes ng alas 5 ng hapon, tapos na ang duty sa Office of the Vice President. Kung sasama si VP Sara ng weekend, yan po ay 15 Sabado and 16 Linggo. So kung meron pong mga kilos protesta kahit sa ang parte ng NCR, say Liwasang Bonifacio, kahit Raha Sulaiman, malay nyo, sumulpot si VP Sara, Mangga, mag-organize ka na ng rally. Alpot! Uy, maisog, kilos!
Weekend walang pasok. May oras ang ating Vice President. Tumayo lang siya ng isang oras doon, Diyos ko dahil. Let's say for example, mga alas 7 ng gabi, alas 10, kahit alas 5, isang oras lang. Right? Kung ang plan niya over the weekend is mag-spend ng quality time with her family, husband and children, pwede. Pero paglaanan niya ng isang oras ang bansang Pilipinas, why not? Right? Plus linggo, yun ang simula ng rally ng INC. 16, 17, 18. Lumabas lang si VP Sara ng 16, Even yung 18, yung final day halimbawa, kung final day mo ng INC yun, Martes, lumabas si VP Sara ng pagkalabas niya ng duty sa OVP, right? Alas 5, alas 6, alas 7. O kung halimbawa yun na yung pinaka-highlight ng rally ng INC, ewan ko na lang kung hindi pa yan nagsain ng taong bayan. Si VP Sara ang pinaka-ultimate na pwedeng lumabas at sumama sa rally na magpaparami ng tao at mapag-uusapan ito sa buong mundo. Kasi ang Tatay Digong natin, gusto niyan kahit mahina ang katawan. Sasamahan niyan ang mga rally. Pinigil na nga noon ng maisog rallies binalagbagan na ng mga sasakyan yung mga plaza. Pero pumupunta si PRRD, pinapatayan ng ilaw, kita niyo kung ano kabalahura, inaalis ang hagdanan ng stage na truck na nga lang. Kinulong lang nila. Alam niyo kung bakit? Ganti yun Firstly, ganti yun. Hiniling yan kay Niwi ng mga mga donors niya nung elections. Allegedly yung mga billionaires, mga oligarchs, mga kriminal na nagbigay ng campaign donation kay Niwi, allegedly, ay hiniling ang ulo ni PRRD. Secondly, kapag wala si PRRD, hindi magpa-prosper ang mga rallies. Banta na yung rally namin noong November. Nag-rally pa ang INC noong January. Kaya yung mga succeeding rallies, dapat wala na si PRRD sa Pilipinas. Andiyan ang ginawa nila. Thirdly, diversionary tactic. Para mapagtakpan yung nangyaring, sabi ng mga bashers natin, fake news yung nangyaring namatay yung Pinoy sa LA noong March 8. Galing sa bibig ni VP Sara mga kababayan, kaya kinidnap si Tatay Digong at pinakulong sa ICC para mapagtakpan yung nangyari sa US. So ngayong November, araw at buwan ng paniningil. Tama? Malaki ang respeto na ibinibigay ko sa kalayaan ng mga tao or kababayan niya mismo na magsabi ng kung ano ang iniisip nila at nararamdaman nila kapag magkaroon ng time ay imposibleng hindi niya to. Si VP Sara ay napansin ko sa kanya very professional. Marunong sa time management, right? What else? Marunong sumagot sa mga tanong, kahit na yung tanong patong-patong, pinakikinggan niya ng husto at iniisa niya ng sagot. Kahit isang interviewer ang nagtanong pero yung tanong ay patong-patong, dugtong-dugtong, sinasagot niya lahat. Okay? So, imposibleng hindi niya to paglalaanan ng kahit 1-2 oras. Hindi ka naman isang oras yayaw-yaw dun Yung iba nga, nagsasalita lang 5 minutes, 10 minutes. Pero kapag si VP Sara kasi nakakita ng, pagtitipo na ganyan, ginaganahan. I-invite nga ito sa Australia, sa Japan, at kung saan sa Kuwait, right? At kung saan sa Riyadh, tama? Kung saan ay imbita ang ating Vice President, ang lalayo. Kailangan pa niyang lumipad, in-invite lang siya ng mga, say, organisasyon ng mga OFW sa bansang yun, sumisipot. Ito pang nasa Pilipinas, plus milyon ang posibleng attendees. Tama ba? Hindi sisipot ang Vice President. Kaya manggugulantang ito ng rally, mga ate at kuya. Pero VP Sara, mag-iingat ka. Okay? Alam mo naman na mga manggugurgur ang kalaban. And sana protect. Sana kung may mga rallies na ganito, and sana po may makapanood nga ng vlog natin. Sana mag-provide sila ng bulletproof na glass, sa pinaka parang podium ba tawag dyan or what, yung tinatayuan ng mga speakers. Lalo sa sa event ng INC, dapat may bulletproof glass. Mahirap na. Talagang nanganganib ang buhay ng mga Duterte.
Si Tatay Digong nun, 'di ba, one time presidente na siya, pumunta siya sa Kabikulan, namatay ang ilaw. Ang ginawa ng mga PSG, pinalibutan si PRRD, 'di ba? Parang human shield. Kaya sa mga sumunod niyang speaking engagement, parang meron ng bulletproof glass. Dapat ganun. Kasi biro mo yun, magsasalita. Si Trump nga, nabaril, mga kababayan. Alam nyo, mabait lang talaga si Lord, no? Naggumanon lang si Trump, kung hindi siya nagilid ng ganun, tatamaan siya sa ulo. Kumiling ng ganun, sa tenga tumama, duguan si Trump, di ba? Salamat na lang at I think God is watching. Tama? The Creator is watching. Whatever His name is, however you call Him. Anyway, sa tingin ko, 'di ba, binabasbasan naman ng nasa itaas si VP Sara, just like Trump. And sana si PRRD rin bigyan pa ng mahabang buhay at lakas, no? Ng pangatawan, isip, lalong-lalo na ng puso. Ano po? So, ayan. O, pag magkakaroon daw ng time, sasama siya sa protesta laban sa korupsyon, pero sinusuportahan ko ang panawagan nila. So, yung mga nagsasabi na destabilization itong mga rally-rally na ito, gustong ibagsak si Ngiwi, gustong matanggal sa pwesto, gusto naman na talaga ng taong bayan. Ano din nila naiintindihan? Ngayon, bakit ginagalang ni VP Sara ang kalayaan ng mga tao na magpahayag ng kanilang saloobin? Kasi nga po, wala ang batas na pwedeng isubmit para baliin ang karapatan na yan ng mga Pilipino sa pananalita, sa pamamahayag, at sa kanilang paglalabas ng kanilang damdamin. Ayan nga, no law shall be passed abridging the freedom of speech. Ayan, is a core principle of constitutional law famously found in Article Bill of Rights ito, mga kababayan, Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution. It serves as a safeguard against, di ba ganyan yan, no law shall be passed abridging the freedom of speech. Walang kahit anong batas na pwedeng isubmit para pigilin ang pagkalayaan ng taong bayan na magsalita, magpahayag ng kanilang damdamin. Wala. Kaya yung mga censorship na ginagawa na yan, lalo na sa Facebook, mga kababayan, dapat ang Facebook pinaparusahan eh. Wala lang talagang angas at wala talagang wala lampa, weak na. Ang Facebook, yung pinagbububura yung ating mga accounts, yung sinususpend tayo. Tapos sasabihin, against kasi sa community standards namin, yada. Wala kayong karapatan na magkaroon ng presence sa Pilipinas. Right? Hindi dapat pinapayagan ng gobyerno ng Pilipinas yan. Kalayaan ng mga Pilipino magsalita, ba't yung sinususpend, ba't yung binubura ang post, ba't yung binubura ang mismong account, ay parte ng pagkatao ng mga Pilipino ang social media. Diyan ka naglalagay ng pictures, diyan ka nakikipag-communicate, nagagamit mo sa negosyo. Kadugtong na ng pagkatao natin ang social media. Okay? Pero yun nga, bakit yung kalayaan mo sa pagsasalita sinisensor? Lalo na kung sinisensor ng gobyerno ang kalayaan natin, like yung mga sampa ng kaso, right? Ganyan ang paraan nila para tumahimik ang mga kritiko. Sampahan ng kaso, ipakulong, hantingin, right? Sindakin, takutin, lahat na. I-invite sa mga hearing-hearing, tapos iko-contempt. Para-paraan ang mga demonyo, huwag lang mabuking ang kahayupan nila. Pero ginagaranti ng saligang batas. Ayan, yung mga pinaghuhuli sa rally, kaya nga mga atit kuya, yung mga nambato ng pulis, 'di ba, yung mga nanira ng mga traffic lights, mga signage, ganun, mga public properties. Hindi talaga ini-encourage 'yan. Kaya nga dapat peace rally. Ganyan ang ginawa namin ni EDSA, hindi kami nag-vandalize, hindi namin dinugyot, dinumihan, dinungisan ang shrine, simbahan 'yun. Ganun lang, peace rally. Magtipon-tipon lang, ipakita lang natin na marami tayo na ayaw na sa ganitong uri ng pamumuno, and that's it. Hindi nyo kailangang manira, hindi nyo kailangang magwala kahit galit na tayo, kasi sa ganyang paraan kayo huhulihin. Pero hindi kayo huhulihin kung kayo ay mapayapang sumasali lang sa mga pagtitipon na ganyan. Peace rally, prayer rally. Magsindi ka lang ng kandila, magdasal doon, magdala ng flags, magdala ng bulaklak, rosaryo, whatever religious items you have. Diba? Kami may dala nga kaming krus, may Mama Mary kaming dala. Wala sila nagawa. Diba?
Hindi nila kami makakasuhan, hindi nila kami mahuli, maparusahan kasi wala kaming nilalabag. Kaya yung 270 na hinuli nung rally nung September 21, paninindak yun eh. Most probably, inutusan yun. Di ba nga, binisita ni Sara Ilago yung mga nahuli? Kasi mukhang mga kabataan yun na nare-recruit na eh. At dahil may mga hinuli, natatakot ang iba ngayon na sumama dahil baka dakpin ka. Again, kung wala kang gagawin, ginagarantiya ng saligang batas natin na walang dapat pumigil sa kalayaan mong magpahayag ng damdamin mo, sa kalayaan mong magsalita, sumigaw at magalit. Huwag ka lang manira ng mga public right properties, establishments, and whatnot. Huwag ka lang lumabag sa batas. Kasi protektado nga tayo ng batas. At yan ang dahilan kung bakit si VP Sara ay nagpapahayag na sinusuportahan niya ang mga paparating na mga pagtitipon kung simula man yan mamaya or sa linggo. Kasi binanggit ni VP Sara na 14, 15, 16 parang may mga advance nga pong events bago yung rally ng INC. Okay? So panoorin natin ang Vice President mga kababayan sa kanyang pahayag patungkol dito sa kanyang buong suporta sa mga Pilipino sa mga gagawing pagtitipon kung simula man yan mamaya hanggang Martes. At ramdam ko mga ate at kuya, ito ay hanggang November 30. Pero kung hihingi nyo ang opinion ko, hanggat hindi bumababa ang adik, hindi na dapat umalis ang taong bayan sa kakalsadahan. Kung kinakailangang lumuwas ng mga taga-Bisaya, taga-Mindanao, para i-sustain yung dami ng crowd at huwag tumigil ang pagtitipon, dapat na pong gawin. Kayong mga nandyan sa Kabisayaan, naiintindihan ko na, di ba, na yung iba naman ay wala talagang pamasahe or gagastusin para sa Maynila. Pero alam niyo bang maraming sumama sa amin? Yung mga naiwan nung nag-EDSA kami, yung EDSA Everyday Group, may mga naiwan doon na taga malalayo, that's why hindi sila nga makauwi at pinili na lang magstay sa EDSA. Kasi wala nga silang pamasahe. Okay? Kung hindi pa sila bigyan ng pamasahe pa uwi, hindi sila uuwi ng Kabisayaan. May mga pumunta doon ng mga taga-Samar, taga-Leyte, mga na-meet namin in EDSA. Doon na natutulog. Kasi akala nila nga, yun na yung momentum. Unfortunately, hindi tayo sinamahan ng malalaking grupo na mga Duterte groups kuno. Hindi nakiisa. Pero kung ito na nga, si VP Sara, parang si VP Sara nga yung parang unifying figure natin, ano? Kung hindi nakiisa sa amin yung mga Duterte groups noon, at ngayon si VP Sara ay nagbibigay ng hope, no? Or possibility na pwede siyang dumating at umattend at mag-participate sa rally, abay dapat wag nang mag-inasim yung iba dyan na ay, hindi kami sasama dyan kasi sila ang marirecognize. Yun kasi yung dahilan noon mga kababayan, na hindi kaya hindi sumama sa amin yung ibang Duterte groups noong November last year ay rally yan ng mga ng EDSA Friday group at ng ilang mga malilit na group. Malilit kaming grupo eh. Hindi kami sasama dyan kasi pag nag-succeed yan yung people power nila at napababa si Ngiwi, sila yung may credits. Wala kaming pakialam sa credits. Wala kaming pakialam sa recognition. Ang pakialam namin, ihinto na ang pamumuno ng adik kung siya ay adik. Kurakot pa, hindi lang adik, wala pa sa sarili, hindi alam ang ginagawa, inutil, tamad, hindi nagbabago. Tapos ganun pa yung mentalidad ng ibang grupo. Ngayon, si VP Sara na, nagbibigay ng chance sa lahat. Sumama na dapat lahat, tama? Let's listen to the Vice President, mga kababayan. Okay. Nasabi po sa akin na merong rally sa November 14, 15, 16 at hindi lang sa INC kundi mga iba't ibang mga grupo ang magra-rally. Hindi lang sa 14, 15, 16 na meron pang mga susunod na mga araw ngayong buwan ng Nobyembre na merong rally ang mga kababayan natin. At suportado ko lahat ng galaw nila dahil malaki ang respeto na ibinibigay ko sa kalayaan ng mga tao na magsabi kung ano yung iniisip nila at nararamdaman nila. It's a constitutionally protected rights of every Filipino to freedom of speech and expression. Hindi naman yung INC mismo ang nag-imbita sa akin, no? Madami sa mga kaibigan ko, kakilala ko ang pupunta at
makikilahok doon sa malawakang rally. At sinasabihan nila ako na pwede akong sumama. At sinasabi ko rin sa kanila na oo, pag magkaroon ng time, isasama ako. Pero sinusuportahan ko yung panawagan nila. In fact, kung maalala ninyo, as early as January 2024, nananawagan na ang maisog doon sa Davao City ng transparency, accountability, and peace and security. At ito din yung Davao, panawagan ng mas maraming kababayan na natin ngayon, hindi lang ng mga tiga Davao. Okay. So, I have been observing VP Sara since when? Since like 2021? Yeah. Panahon pa ni PRRD, kasi mukhang siya nga talaga yung inaawitan para tumakbo after Tatay Digong, right? So, I have been observing her. Pero, ang nakita ko noon, kapag ayaw ni VP Sara, ayaw niya. Katulad na lang nung, 'di ba, yung pagpe-persuade sa kanya na tumakbo siya in 2022 elections for president. Hindi talaga. Sinabi niya, hindi, ayoko. At pinangatawanan niya yun, mga kababayan. So, parang may isang salita si VP Sara. No? Yun nga yung sasabi ko, very professional ang ating Vice President. So, may isang salita. Pag ayaw, hindi talaga mapipilit. Ang nakakalungkot lang, yung downside nun, kung sana pinagbigyan niya yung taong bayan despite naramdam niyang hindi siya handa. Alam kasi natin na mapag-aaralan ang lahat at ikaw ay matalino, magaling, plus naniniwala kaming ikaw ang tamang leader pagkatapos ni PRRD, right? Kung ang nasa mindset kasi ni VP Sara nun ay napakabata ko pa para tumalon from being a mayor to becoming the president. Hindi ako handa. Parang gano'n ano. Pero yun na nga ang requirements naman sa pagtakbo, mga kababayan, sa pagiging pangulo ay hindi mo naman kailangan na mataas yung educational attainment mo. Na hindi nga nagre-require ng college diploma. Even high school diploma, hindi rin. Even elementary diploma, hindi naman nagre-required. Masterals, doctorate, you don't have to. You don't have to have that. Ang sabi ng konstitusyon, basta't marunong, pumasa at sumulat. Singiwi, English, walang may pakitang diploma, naging presidente. Pero si VP Sara, abogada, mayora pa ng Davao, kahit naramdam niya emotionally na hindi siya ready, at least alam natin na matinong leader. Yun ang kailangan natin eh. Aanhin mo yung katulad ni Enrile na matalino kuno at dekalibre ng experience, pero aanin mo ang English spoken dollar na katulad ni Ngiwe, inutil pala. Walang amor, walang pagmamahal sa taong bayan at sa bansang Pilipinas. Minsan hindi, alam niyo yung parang kwento nga ni David, 'di ba, sa David and Goliath. Maliit lang siya eh. Walang mag-iisip na ang isang bata ay kayang utasin ang higanteng kalaban. Lahat takot. Prinsipe ng Israel takot, hari ng Israel takot. Si David hindi. Bata. Kapirasong bato. 'Di ba? Minsan kung sino pa yung hindi gusto dahil nagdududa sa kanyang sarili, yun pa pala yung may potential. But anyway, past is past, 'di ba? Nandito na tayo ngayon, at least nakita natin na tama yung nakasulat sa history na ang pamilya ng mga yan, yung pamilya ng mga adik at bangag at magnanakaw ay talaga palang mga manloloko at manggagamit at mga sakim at ganid na angkan. Natutunan ng mga bagong henerasyon kung ano na totoo at mas malala pa nga sa ama ang anak. So, we believe na si VP Sara ang maaaring itinadhana ng nasa taas. At sana ay bantayan siya, mga kababayan. At going back doon sa kanyang
bantayan at protektahan ng Holy Ghost or Holy Spirit. At alam naman natin na tayo bilang ordinaryong Pilipino, pagkasama natin to sa lansangan or kahit saan man, handa tayong protektahan. Dahil pag-asa natin to ngayon so far, di ba? Sa nakikita natin, si VP Sara ngayon, ang pwede nating maging chance na umayos ang buhay, right, ng mga Pilipino. Yun nga ang napansin ko for observing VP Sara for like 5 years na may paninindigan ito, at since nagbitiw siya ng pahayag na kapag may oras siya ay sasama siya, sasama to. Marami ang nag-invite, imposibleng wala siyang oo-ohan kahit isa. Hindi nga raw INC ang nag-invite sa kanya. INC, ano pang inaantay nyo? Invite nyo ang Vice President! Tama! Pagkakataon na, para lalong dagsain ng taong bayan ang event nyo. At ito ang... Kaya siguro rin si VP Sara lalabas parang dapat matapos na. Hanggat maaari ito na ang una't huling buwan ng rally. Hopefully in December wala ng rally. Para maging masaya ang Kapaskuhan natin. Tama ba? Dahil kung nakaupo pa yan, at magpapasko at magdiriwang at magpaparty habang tumatagal, lalo silang lumalakas. Gamit nila ang Philippine Army, gamit nila ang power, gamit nila ang pera ng mga Pilipino. At bawat araw at bawat segundo na nasa pwesto ang mga yan, meron silang kayang silawin. Sa tingin ko mga kababayan, yung mga double agents, yung iba dyan, they started naman as, even si Alpot, di ba? Parang ganun. Maybe they have started as a great ally of, or as great allies of PRRD. But eventually, since malakas nga po ang kapangyarihan ng pera, kung ano man ang pinagagawa sa kanila in exchange of that, tumatraidor sila, tumatalikod. And iilan lang ang taong may prinsipyo. Kita nyo naman, di ba? Yung mga dating magagaling na mga vloggers na pro-Duterte nagsipag-tumbling sa kabila or hindi na talaga bumitiw kay Ngiwi, nagbubulag-bulaga, nagtatanga-tangahan. May mga pinag-aralang vloggers, mga abogado yung iba, pero nandoon nakasuporta. Yung iba naman nasa kampo pa natin, pero mga tik-tik na mga hudas at mga traidor. So VP Sara, we are looking forward to seeing you to whatever rallies the Philippines will have in November, ngayong buwan, and hopefully ito na ang katapusan ng paghahari ng kasakanan sa Pilipinas. Tama ba? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.